At bago po tayo magpatuloy sa ating talakayan, hingi muna tayo ng update kay Assistant Secretary Irene Dumlao mula sa Department of Social Welfare and Development. Asik, ano na po ang pinakahuling update natin sa assistance na ipinagkakaloob ng pamahalaan sa mga residente na apektuhan po nitong pag-aalburuto naman ng Bulkang Kanlaon at ito nga't pananalasa ng Bagyong Inday at Habagat? Well, Joshua, bilang pagpapatuloy doon sa update o doon sa ulat ni Sir Juni Castillo ng Office of Civil Defense, nais nating ibahagi na para sa mga pamilya na naapektuhan ng nagdaang Bagyong Inday and of course ng Habagat, 45 million pesos worth or more than 45 million pesos worth of humanitarian assistance ang naipaabot ng DSWD sa mga naapektuhang mga pamilya. At yan po ay binubuo ng mga family food packs, ready-to-eat food boxes, gayon din po ng mga non-food items, and of course, financial assistance sa ilalim po ng assistance to individuals in crisis situation. Particular po nating ipinaabot ito doon sa mga naapektuhan ng nangyaring landslide dyan nga po sa Sarangani. Gayun din po, nakapag-provide din tayo ng psychosocial first aid para sa mga pamilyang naapektuhan. And para naman sa mga naapektuhan ng pag-alburuto ng Bulkang Kanlaon, meron po kasing 23 families na nasa evacuation center sa kasalukuyan dyan sa Canlaon City at tayo po ay nakapagpaabot ng mahigit 6,000 na mga family food packs. Initial lang yan, Joshua, patuloy pa rin naman ang isinasagawa na rapid damage assessment and needs analysis as mentioned earlier by Sir Juni Castillo. At yan po ang magiging basehan ng DSWD sa pagpapahatid pa ng karagdagang tulong or interventions. Okay. Yun nga po, Asik, nabanggit kayo na mahigit kalahating milyon o 650,000 individuals ang apektado dito sa Habagat at kay Bagyong Inday. Paano po tinitiyak ng DSWD na sapat ang supply ng family food packs at iba pang relief assistance para po sa mga apektadong komunidad? Alam mo, Joshua, ang instruction ni Secretary Rex Gatchalian ay we maintain a national stockpile of 4.9 million family food packs. Yan ay nagagawa natin sa pamamagitan ng araw-araw na production ng family food packs sa Luzon Disaster Resource Center at sa Visayas Disaster Resource Center, doon naman sa Mandaue City. And again, the instruction to us ay tiyakin na ma-replenish agad yung mga stockpiles na nagamit natin o yung mga preposition goods na na-distribute dun sa mga lugar na naapektuhan nitong nagdaang sama ng panahon. Ngayon, dahil nga tayo ay nagre-replenish, tinitiyak natin na yung pang mga karagdagan pa na tulong ay nadadala na rin at na-i-preposition because we wanted to be prepared for any eventualities. Okay. And as we understand na naka-preposition na yung ating relief assistance, pero kumusta po ang koordinasyon ng DSWD sa mga lokal na pamahalaan in terms of pagpapabilis pa ng pagkati ng tulong sa mga lugar na naapektuhan ng Bulkang Kanlaon? Alam mo, Joshua, by virtue of a relief propositioning agreement ay nagagamit po ng DSWD yung mga facilities, warehouses ng mga lokal na pamahalaan at mga private organization. At dahil nga po dyan, nakakapag-preposition tayo ng goods at the local level, kaya masasabi natin na maayos yung ating koordinasyon with the local government units dahil na-assure natin sila na meron pong sapat na resources na nakaimbak na sa kanila pong mga lugar. And kapag kakailanganin po nila ito, kapag sila ay naapektuhan ng mga kalamidad, ay agaran po natin na i-release o na i-distribute sa kanila. Ito yung isa sa mga magagandang investments ng DSWD, yung napa-strengthen natin yung production and prepositioning of goods, and also na-strengthen din ang ating collaboration with local government units because now we are able to collaborate with them in terms of yung prepositioning ng goods. Okay. Ano naman po, maliban po sa food and non-food items, ano pa po mga karagdagang suportang inihanda ng DSWD para po sa mga displaced families dito po sa Bulkang Kanlaon, gayon din po sa Bagyong Inday? Well, of course, isa yan yung psychosocial services. Napakahalaga kasi nito, Joshua, dahil sa sunod-sunod na kalamidad na kinakaharap ng ating pong bansa, marami po sa mga kababayan natin ang talagang nagsasuffer ang kanilang mental well-being. Kaya yung psychosocial first aid ay isa sa mga serbisyo na ipinapatupad po natin o ibinabahagi. Pangalawa, of course,
Dahil nga may isinasagawa na rapid damage assessment and needs analysis, natutukoy natin kung ano pa ba yung karagdagang tulong o social welfare services na maaari pa nating maibahagi. Pwedeng financial assistance, pwedeng sa pamamagitan yan ng cash for work or ng emergency cash transfer. But yan ay, of course, bahagi ng ating augmentation support sa mga local government units. Now, kung nakita doon sa RDENA na kinakailangan nating magbigay ng tulong pinansyal para mas mapabilis yung recovery ng mga pamilyang naapektuhan, yan po ay isinasagawa ng DSWD in coordination, of course, with the local government units. Okay. Pero Asik, ito gusto ko lang bigyan din to dahil yung iba sinasabi, resilient naman tayo mga Pilipino eh. Pero tama, di ba, pagka hindi natugunan itong psychosocial needs ng ating mga kababayan, maaari silang hindi mag-function sa kanilang mga buhay. Yes, Tama po. kinakailangan kasi na maging productive pa rin tayo, di ba? Pagkatapos ng isang kalamidad, kinakailangan tayo ay ma-restore yung ating normal psychosocial functioning. At hindi lamang po iyan nagagawa kapag naibigay yung pangangailangan sa pagkain or sa livelihood. But of course, yung overall, dahil nga, sinasabi natin, holistic yung ating approach. Kaya yung overall o yung well-being talaga, pangkahalatan ng isang pamilyang naapektuhan ang ating pong tinutugunan. Right. Ito naman, Asik, sa ibang usapin, tanong po mula sa ABS-CBN News Desk, ano daw po ang tulong ng DSWD dun sa batang namatay after ng deworming dito sa Cavite? Well, Joshua, of course tayo, unang-una nakikiramay po ang buong pamilya ng DSWD at nalulungkot tayo no, sa ganito pong mga insidente, but we'd like to assure the family na ang aming pong field office ay nakikipag-ugnayan na sa local social welfare officers at gayon din sa pamilya para maibigay ang karampatang tulong or intervention and of course yung nararapat na social welfare services. We can provide of course yung tulong pinansyal para sa burial assistance, but more importantly yung pong psychosocial first aid para sa mga pamilyang naulila. Okay. On that note, maraming salamat po Assistant Secretary Irene Dumlao sa mga updates na binahagi mo sa amin mula yan sa DSWD.